Muling nabalot ng kaguluhan ang tigil putukan sa Golpo dahil sa mainit na balita nitong Miyerkules, Abril 22, 2026. Inatake ng Iran ang mga balon ng langis ng Saudi Arabia sa gitna ng tigil putukan at pinag-iisipan ng kaharian ang posibleng ganti. At higit pa ron, ayon sa balita, ang pag-atake sa pasilidad ng enerhiya ng Saudi Arabia kahit may tigil putukan ay hindi simpleng detalye lang. Isa itong matindi, direkta at mapanganib na babala. Tinaman ng pinsala ang mahalagang bahagi ng rehiyon at muling napag-usapan ang digmaan kahit na pinapalaganap ang ideya na tapos na ang pinakamasama. Dito lalo pang bumibigat ang usapin. Kung sa tigil putukan ay natatamaan pa ang langis ng Saudi, ibig sabihin laging nanganghanib ang Golpo sa panibagong pagsabog. Ikuwento ko lahat sa iyo kaya mag-subscribe ka sa channel para updated ka. Real-time na impormasyon at mataas na kalidad na pamamahayag. Sa tiwala, Milson Alves. Ang nangyari ay direkta at seryoso. Iniulat ng ahensyang pampamahalaan ng Saudi na ang mga kamakailang pag-atake ay nagpilit na itigil ang operasyon sa ilang pasilidad ng enerhiya sa kaharian. Agad ang naging epekto. Bumaba ang kapasidad ng produksyon ng humigit kumulang 600,000 bariles bawat araw. Kasabay nito, bumaba ang daloy sa silangan kanlurang pipeline ng halos 700,000 bariles. Bahis por dia. May namatay na miyembro ng Industrial Security at 7 ang sugatan. Hindi ito basta chismis o ingay sa internet. Ito ay opisyal na kinikilalang pinsala na may epekto sa produksyon, pagbubomba, pagpipino at pag-export. At sa isang sitwasyon kung saan ang Strait of Hormuz ay matagal nang gumagana sa ilalim ng takot, banta at mga harang, ang pag-atake nito sa teritoryo ng Saudi ay nagdulot ng mas matinding epekto. Sino ang lumilitaw sa krisis na ito? Ang Iran ang tinutukoy kahit maingat ang pahayag ng Saudi na tumukoy lang sa mga kamakailang pag-atake. Gayunpaman, iniulat ng Reuters, nagpahayag ang Iranian Revolutionary Guard na inatak nila ang mga pasilidad ng enerhiya at mga linya ng paglipat ng langis, kabilang ang mga target sa Iambu. Dito nagtatapos ang politikal na larawan ng insidente. Hindi lang mahalaga kung sino ang bumaril, kundi ang mensaheng nais iparating. Sa kabila ng pansamantalang tigil putukan ng militar, ipinakita ng Tehran na kaya pa rin nilang kontrolin ang enerhiya ng mga kapitbahay sa Golpo para mapanatili ang kalamangan, maghasik ng takot at ipakitang hindi pagsuko ang tigil putukan. Sa mas maigpit na pagbasa, ang tigil putukan ay pansamantalang takib lang para sa muling pagposisyon at pananakot. Pinaka-nakakatakot dito, mismong ruta ang tumutulong sa Saudi Arabia na makaiwas sa pagsakal sa Hormuz. Mahalaga ang silangan kanlurang oil pipeline sa pagdadala ng langis mula silangan ng Saudi patungong dagat na pula. Kapag tinamaan ang koridor na ito, hindi lang Saudi, kundi buong mundo ang naapektuhan. Ang kaharian ay nakaranas ng mga epekto sa Manifa, Kurais, Jubail, Yanbu, Ras Tanura, Riyadh at mga estrukturang konektado sa gas at likidong natural gas. Naapektuhan ng presyon ang oil field, refinery, pagproseso, transportasyon at pag-export. Dahil dito, naapektuhan ng opensiba sa panahon ng tigil putukan ang merkado at politika ng sabay. Naapektuhan nito ang supply at ang pakiramdam ng seguridad ng lahat sa parehong panahon. Kapag tiningnan mo ang mismong oras ng pag-atake, mas nakakabahalang mensahe. Nangyari ito matapos ang anunsyo ng tigil putukan at habang tinatalakay ang pagpapatatag. Dapat sana ay panahon nito ng pagpigil. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ginamit ang tigil putukan para panatilihin ang presyon at hadlangan ang normalidad. Dito lumalabas ang pinakamalakas nitong punto. Ang pag-atake sa mga balon, mga refinery at ruta ng Saudi ay hindi lang isang aksyong militar. Mukhang sinusubukan ng Iran ipakita na kaya pa rin itong saktan ang sentro ng ekonomiya ng Golpo kahit walang digmaan ngayon. Sa Riyadh, tumataas ang halaga ng paghihintay. Para sa merkado, nananatiling nakaalerto ang merkado. Sa rehiyon, lumalakas ang pakiramdam na hindi matatag ang tigil putukan. Sa likod nito, pinakamapanganib pa rin ang kipot ng Hormuz. Pinatitibay nito ang pakiramdam na sinamsam ng Iran ang mga barko sa panahon ng tigil putukan matapos pahabain ni Donald Trump ang tigil putukan habang ang trapiko ay malayo pa sa normal. Ipinakita ng isa pang pagsusuri ng Reuters ang daan-daang barkong naipit, mas mahal na siguro at patuloy na magulong sitwasyon na may magkakasalungat na mga anunsyo. Pinatitibay nito na matatag ang tigil putukan.
Kahit may usapan ng tigil putukan, patuloy pa rin ginagamit ng kabila ang dagat para mag-pressure. Kapag tumigil ang galaw sa dagat, ramdam agad ng langis, gas at pandaigdigang kalakalan ang epekto. Hindi na lang militar ang digmaan, kundi pati lohistika, ekonomiya at estratehiya. Sa ganitong sitwasyon, muling nabibigyang pansin ang posibleng tugon ng Saudi. Umikot na ngayon ang usapan tungkol sa mga ganting hakbang. Noong Marso, ibinunyag ng Reuters na nagbabala ng Saudi Arabia sa Iran na anumang bagong pag-atake sa kanilang teritoryo o infrastruktura ng enerhiya ay maaring magdulot ng kanilang tugon. Maaring magdulot ito ng mas mahigpit na paninindigang militar. Kahit walang purmal na anunsyo ng kontra-atake na yon, matagal nang may politikal na basihan para sa reaksyon. Matapos ang pag-atake sa gitna ng tigil putukan, malinaw na galit si Riyadh. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang susunod na hakbang ng kaharian? Ang mabiktima ng hindi nakakaganti ng sapat. Sa panig ng Estados Unidos, lalong tumindi ang tensyon. Pinalawig ni Trump ang tigil putukan pero nagsimula siyang igiit sa publiko ang muling pagbubukas ng Hormuz at sinabing napakasama ng ginagawa ng Iran sa pagpapahintulot ng pagdaan ng langis. Mahalaga ang pahayag na ito dahil hindi sapat sa Washington ang tigil putukan. Kailangan ng White House ng konkretong resulta. Karaniwan ang paglalayag, mababa ang presyon sa merkado at may kaunting pagsulong sa politika. Ngunit taliwas dito ang mga nangyari sa Golpo. Patuloy ang pagkakakumpiska ng mga barko, hindi pa rin normal ang daloy ng trapikong pandagat at naatake ang infrastruktura ng Saudi kahit may tigil putukan. Pinapalakas nito ang pananaw na pinalawig ang tigil putukan, ngunit buhay pa rin ang krisis at maaaring sumabog anumang oras. Kung ang pipeline ng langis na tumutulong umiwas sa Hormuz ay posibleng tamaan at ang Hormuz ay di matatag, pinakamabigat ang mensahe para sa mga trader, sigurong kumpanya at importer. Posible. Wala talagang ligtas. Maaring maibalik ng kaharian ang kapasidad gaya noong naibalik nila ang pagbomba ng langis mula Silangan papuntang Kanluran noong Abril 12. Pero, ang maibalik ang technical na daloy ay isang bagay. Ang maibalik ang tiwala ay iba. Mas mahirap iyon. Malaki ang epekto nito sa politika. Ang pag-atake sa gitna ng tigil putukan ay nagpapahina sa ideya ng pagluwag ng tensyon, nagpapabigat sa anumang pahayag ng ginhawa at iniiwan ang mga bansa sa gulpo sa harap ng isang matinding pagdududa. Hanggang saan sila magtitiwala sa pansamantalang kasunduan kung vulnerable pa rin ang infrastruktura nila. Hindi ito kapayapaan, kundi nerbyosong paghinto na palilibutan ng naipit na barko, banta sa langis, mensaheng militar at kawalan ng tiwala. Sinusubukang ipakita ng Iran na may lakas pa itong manakot habang ang Saudi Arabia ay nag-iingat na mapanatili ang posisyon nila nang hindi agad sumasali sa tensyon. Patuloy na pinipilit ng Estados Unidos ang isang normalidad na wala pa. Sa huli, maikli at matindi ang buod. Nagkaroon ng pag-atake kahit may tigil putukan. Ang dahilan kung bakit ito mabigat ay simple. Ipinakita nitong hindi na protektahan ng tigil putukan ang langis ng Saudi o katatagan ng Golpo. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.